sa bawat isa sa atin at sumaatin nawang kapayapaan ng ating Panginoon. Welcome po sa ating quiet time mga kapatid at nawa ay patuloy tayong mapagpala sa pamagitan ng mga salita na ating pinagbubulay-bulayan mula sa Biblia. At sa gabing ito, basahin po natin Efeso chapter 3 verse 16. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ang isa sa matibay at matatag na ministeryo ng mga mananampalataya o ng iglesia ay ang prayer ministry. Isa ito sa hindi mawawala sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Bagamat minsan tayo ay nag-i-struggle sa pananalangin sapagkat naroon yung pag-aalinlangan, nandun yung pag-iisip, pagkainip, mga naturalesa na damdamin ng isang tao. Subalit dito sa ating binasa ay ipinakita ni Pablo yung kanyang ministeryo para sa mga taga-Efeso na ito ay malaking tulong sa pagpapalakas, paghihikayat sa mga tao. Kaya yung una niyang salita ay idinadalangin ko. Ibig sabihin ito ay constant ministry ni Pablo na hindi nawawala sa kanyang paglilingkod. Kaya kung tayo ay dumaraan sa mga struggles, mga challenges, o pag-aalinlangan para tayo ay manalig, napakahalaga na balikan natin lagi ay ang panalangin. Lagi tayong humiling sa pamagitan ng panalangin. At higit na tayo ay lumapit at humiling ng pananalangin at gayon din naman maipanalangin natin ang iba. Ito yung prayer ministry, pagiging prayer warriors, pagiging prayer intercessors na sa pamagitan ng ganitong ministeryo ay nagiging instrumento tayo ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng bagong pag-asa para sa ating kapwa na maangkin yung katotohanan na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay hindi nagmamaliw sa kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan ay sumasa atin. Kaya ano ang panalangin ni Pablo? Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin kayo. Palakasin ang ating buhay at hindi lamang basta ating buhay, palakasin ang ating espiritual na buhay na ayon sa kayamanan at kadakilaan ng Diyos, na hindi tayo nananalangin dahil kaya nating manalangin, hindi tayo dumudulog sa Panginoon dahil nandoon yung ating kakayahan na manalangin at pagtitiwala na pag ako ang nanalangin, sigurado tutugunin. Hindi po ito tungkol sa ating sarili. Itong pananalangin ay patungkol sa kadakilaan, sa kapangyarihan, kayamanan ng ating Panginoon, na tayo ay instrumento, daluyan, alulod ng kasagutan o katugunan ng Diyos sa panalangin ng iba, na ikaw mismo ay instrumento ng katugunan ng Diyos, ikaw mismo ay katugunan sa buhay at panalangin ng iba, ng ating kapwa. Kaya ma-inspire tayo sa ganitong pamumuhay bilang mga mananampalataya
na sumaatin at sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kalwalhatian, nang sa gayon buong puso, buong pagpapakumbaba, buong pag-asa at pananampalataya tayo nalalapit sa ating Panginoon upang idulog ang pangailangan ng ating kapwa, upang idulog sa Panginoon yung mga malasakit, mga concerns ng ating kapwa, na tayo mismo habang tayo ay dumadalangin sa ating Panginoon ng ating mga pansariling kahilingan, ay nagiging instrumento rin tayo ng katugunan sa panalangin ng ating kapwa. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong dumalangin para sa kalakasan ng iba. Patuloy tayong dumulog sa Panginoon para sa kagalakan, kapanatagan, at kaaliwan ng iba. At hindi natin ito ipinagmamalaki kapag tinugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin, hindi tayo nagmamalaki, kundi itinataas natin ang kalwalhatian, kadakilaan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang mabuting balita dito, tinatawag tayo ng Diyos upang dumulog sa kanyang kalwalhatian para sa katugunan ng panalangin ng ating kapwa. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, magpasya tayo na buong pusong manalangin, buong pusong makipagniig sa ating Panginoon, hindi lamang sa ating pansariling kahilingan, kundi sa pagmamalasakit sa ating kapwa bilang ating paglilingkod at pagmimisyon. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, purihin ka. Dakilain ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa ministeryo ng pananalangin na nagkakaroon kami ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa inyo, makipagniig sa inyo, maranasan ang iyong presensya at makadulog ng malaya, ng walang pag-alinlangan, walang hadlang. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Naniniwala po kami na marami ang dumudulog sa inyo. Ganito kadakila ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Nasa dami ng dumudulog sa iyo, itong lahat na ito ay tinutugon mo ayon sa inyong kalooban. Kaya sila na dumudulog para sa kagalingan, pagalingin niyo po sila. Sila na dumudulog para sa financial provision, financial breakthrough, Panginoon, ikaw po ang magpo-provide. Sila na humihiling ng kalakasan at paglagong espiritual, O Diyos, magliwanag ka po sa kanilang buhay. Sila na dumudulog para sa kaayusan ng kanilang sambahayan, ang kanilang mga nasasakupan, kaayusan sa kanilang trabaho. Panginoong Diyos, bigkisin sila at buklurin ng iyong pag-ibig. Sila, O Diyos, na naghahanap ng trabaho, may mga hanap buhay, nawa, O Diyos, magkaroon ng opportunity, magbukas ang bagong opportunity para sa kanila at paluguin ang kanilang mga tinatangkilik. Sila, O Diyos, na naninirahan sa ibang bansa, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoong Diyos, i-comfort niyo po sila, aliwin niyo po sila. At sa lahat ng panalangin, Panginoong Diyos, ng bawat anak niyo po, ay magkaroon ng katugunan ayon sa inyong kayamanan at kadakilaan. Sila, O Diyos, na dumudulog para sa pagbabagong buhay, kaliwanagan ng puso at isipan, panalangin para sa mga hindi pa nagpapasya na lumapit sa inyo. O Diyos, ikaw po ang aakay, ikaw ang mahayag sa kanilang mga buhay. Kaya't maraming salamat at nawa patuloy na maranasan ng iyong mga anak ang banal mong Espiritu sa patuloy na paglago ng kanilang buhay at pananampalataya at pagsunod sa inyo.
Tulungan mo kami, O Diyos, samahan niyo po kami. Magtagumpay ka po sa buhay namin at kami ay patuloy na nananalig sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, ikaw ay tugon sa panalangin ng iba. God bless everyone.